Paano mag-auto-accept order sa SFD Instant Delivery? O yan, naka-auto-accept tayo. New order auto-accepted. At posible bang mawala ang incentive sa pag-skip ng order at masayang ang S-points? So nababawasan yung completion rate nyo. Kaya wag na kayo magtaka kung minsan wala kayo incentives. In this video ay samahan nyo rin akong bumiyahe at maantala dulot ng baha. Boom! At kung paano magbigay ng apela sa penalty ng account. So yun lang, bakit warning for you, you've been detected committing a violation? Hello, hello, hello! Nahilo na po kakantay, hello! Stay tuned. Alright, what is up mga taxi? Panibagong araw, panibagong biyahe na naman natin bilang isang instant delivery rider. Alright, welcome ulit sa ating panibagong video. So, biyahe na naman tayo, no? So, tanghali na naman, matik. So, unang order, binigyan tayo ng 2 drop group orders. Tapos syempre may mga pumasok pa ulit. So meron na tayo 3 drop na. So group orders. 3 magkakaibang seller, magkakaiwalay. Unang pick up natin dito sa palagi nating napipick up, no? So yung 2 pick up natin sa sa Pasong Tamo. So magkaiwalay yun, 2 seller. So pick upin muna natin dito yung una. Instant. Opo, thank you. So yung 3 drop natin, magkakaiwalay syempre. Along the way lang naman, meron tayo sa Sangandaan, Malabon, tsaka Tondo. Okay, first pick up. So actually may bagong update si Instant, no? So meron na tayong auto accept. May auto accept na para hindi na tayo nakabantay sa mga papasok na booking. Tapos i-accept pa natin, no? So minsan makakaligtaan natin yung mga papasok na booking. Hindi na natin ma-accept. Oh no! Especially pag nagmamaneho na tayo. So try natin ngayon yan, yung auto accept. So itong pangalawang pipick upan natin na seller. So first time ko itong pipick upan. So hindi ko pa siya napuntahan isang beses. Pero yung pangatlong pipick upan natin, napipick upan ko na ng ilang beses. Medyo kabisado ko na. Itong pangalawa lang, Pasong Tamo, hindi ko pa ito napipick upan eh. So pagkuha ko ng booking, syempre chinek ko na lahat yan, pick up location tsaka drop off. Tinignan ko na rin kung tama ba yung mga pin location tsaka yung address. Tinignan ko na rin yan sa Google Maps. So hopefully tama lahat. Walang wrong pin. Testing ko pala muna. So ngayon try natin na i-on yung auto accept order. Ayan o, auto accept order. Bagong update yan ni Instant. Wow! Na-activate na natin yan, auto accept order. Para pag may mga pumasok sa atin, hindi na natin titignan pa yung cellphone. Tapos i-accept, no? So automatic papasok na sa atin. So try lang natin. So hindi tayo makapamili kung ano yung mga ibabato sa atin na booking, no? So we'll see, try natin, auto accept. Let's go! Naka-auto accept order. Sige, punta na tayo sa ating next pick. So meron tayong 2.9 kilometers away. Daan natin sa Binga Street. Okay, let's go, puntaan na natin to. So yun, at dahil na-activate na natin yung auto accept, no, hindi na natin kailangan pa na bantayan na matayan yung ating cellphone. Especially pag tayo ay nagmamaneho, no. So kahit i-off na natin yan, kung may papasok na ibabato sa atin, matik mapupunta na yan sa atin yung mga isasabay pa. So pag nakatabi tayo, doon na lang natin matitignan o makikita yung mga details. Hopefully, no, ma-improve na nila yung mga wrong pin location. Hopefully ma-improve na nila kasi may mga auto accept na eh. So hassle kasi kapag mga naibabato sa'yo mga wrong pin, no, tapos naka auto accept. So tingnan natin ngayon kung may improvement, no, kasi may auto accept na. Tingnan natin kung mangyayari sa ating mga booking, no. So try-bayin muna natin tong Binga Street. Sa mga shortcut na daanan ay natutuklasan ng karamihan, kaya dinadaanan na rin ng mga sasakyan kahit masikip ang daan. Ito lang problema sa daan na to eh. Shortcutan, tapos masikip. Pag may sumalubong, wala na. Barado na, ayan oh. Shortcutan kasi ito patandang Sora. Palabas din ng congressional, pwede rin. Mga ganito, sa lubungan na balik. Oh no! May mga sumalubong, bumalik eh oh. Ito, sakto lang, tama pala yung pin. Kaso doon siya sa may likod. Okay, na-pick up na ang ating pangalawang parcel. Puntahan na natin yung pangatlong pick up natin. Okay, sunod na pick up natin, 3 kilometers away. So tara, puntahan na natin sa may Leo Street. Let's go!
Okay, nandito na tayo sa ating pangatlo at last na pick up. Seller yan dyan sa loob. Unit 5 sa dulo. Ayan, pasok na tayo. May nakanote naman dito for riders, pick ups and deliveries. Please proceed to the 5th unit sa dulo. So, dulo. Tayo, dulo. Kaso may aso dito. Mga nakaano naman, nasa cage naman. Oh no! Instant pick up. Yun oh. Thank you. So yun, na-pick up na natin ang ating last parcel para sa ating unang group orders. Papunta tayo ng Sangandaan, unang drop Sangandaan, tapos Malabon, tapos Tondo. So hindi na tayo nakapasukan pa ng ilan pa mga order. So naka-on pa rin yung ating auto accept order. Baka sakali mapasukan pa ulit tayo. Kaso sa tingin ko ito na lang to eh. So tatlo lang to. So daan natin dito na C5 intersection. So meron tayong 3.4 kilometers. So hindi pala pwede rin dito sa kabila, mas madali no. Kasi ito yung daan natin paglalabas tayo Mindanao Ave, tapos C5 na intersection along Quirino Highway. So may 4.2 kilometers, pero kung dito tayo dadaan, so mag-U-turn tayo. U-turn tapos sandang Sora na. Pwede rin dito na lang 3.4 kilometers away. So mas madali na mag-U-turn nga lang tayo. So dito na lang tayo sa 3.4 kilometers away. Siyempre sa mga ganitong pag-check natin sa mga ruta natin na madadaanan, pagtingin natin sa Google Maps, so may mga ilang option naman na kung saan tayo mas mapapadali at makapagtipid tayo ng konsumo ng gas, no? Kaya mahalaga rin na familiarize mo yung mga nadadaanan mo or nakakabisado mo na yung mga nadadaanan mo. Alam mo na yung mga shortcut, hindi ka na mapapalayo. So less effort, less time, tsaka fuel consumption. Lalo na sa panahon ngayon, ang taas ng gasolina. Ginagas ko ngayon, nasa 200 na kada biyahe. Kung hindi pa nagkaroon ng crisis sa gas, 100 lang lagi yung gas ko kada biyahe. So yun, meron pa tayong 2.8 kilometers away. So deliver na natin to, let's get it on. Woohoo! Mas kilala mo tong Jaris Bravo? Ay, hindi ko makilala. Thank you. Ito na naman, umpisa na naman tayo magtanong-tanong. Doon pa sa loob, tapos kaliwa, tapos doon na yung... Isang tindahan doon, dalawang tindahan. Makakapag ka ano, buhay ko yung gano'n. Kakaliwa ka. Okay, thank you po. Hindi madaling tuntunin ang bahay ng karamihang mga buyers. Kaya naman ang mahiwagang pagtatanong is the key. Dulo po, dito. Oh, thank you. Mahirap talaga minsan magpa-receive ng parcel, lalo na kapag ang customer ay hindi makontak at Tumatawag po ako hindi sumasagot. Sa trabaho. Ah, ganun po ba? Nasa trabaho po pala. Aray ko! Ito po. Thank you, ma'am. Alright, first drop. So, na-drop na natin. And mahirap na kapag nasa trabaho yung magre-receive. Buti na lang may tao sa bahay nila. Kung walang tao sa bahay nila, walang magre-receive. Oh no! So, aray ko. Ang problema na naman yun. Alright, nakalabas na tayo ng Eskinita. Hi! So ayun, punta na tayo sa ating second drop. Pamalabon na tayo, meron tayong 8.9 kilometers away. Woo! Medyo malayo-layo Parang haba ata ng binaybay natin ngayon Tatlong magkakaiwalay ba naman na pick up Una 2.9, pangalawa 3 kilometers away. Yung talaga yung mga booking kay Instant Ayun, tumunog yung natin. Wow! Tumunog yung ating instant. So new order received daw. Tignan natin, may pumasok pa O yan, naka-auto accept tayo. New order auto accepted. So ayan na yung magiging total earnings natin 244 plus 93. So napasukan pa tayo. Ilang kaya? So reviewin muna natin. So yun, dito sa Malabon napasukan pa tayo dahil naka-auto accept tayo. So napasukan tayo na isa pang pick up So dalawa yung di-deliver na natin patundo. So meron tayong next pick up dito banda San Siangco Street. So pag na-deliver natin to, next natin yung pick up San Siangco Street. Ayan San Siangco Street, Tonsoya, Malabon. Tama naman. So ayan, na-check na natin San Siangco Street. Yung drop nito, Metro Bank Abad Santos, Barangay 238, Metro Bank Abad Santos. Abad Santos ba to? Ayun, Abad Santos Avenue. Okay, may landmark naman na bangko, Metro Bank. Okay, so drop na natin yung ating Malabon. 8.3 kilometers away. So drop na muna tayo, napasukan tayo ng next pick up. So kasabay pa na booking yun along the way Okay din naman yung auto accept na order. Basta lang tama yung mga pin location tsaka address
Dito na tayo sa ating pangalawang drop. Dito na tayo sa Malabon. May COD pala to, 145 pesos. Hello po, good afternoon. Deliver po, instant parcel, pasuyo. Dito sa may tabi ng creek. Okay, thank you. Bali, 145 po. Sir, picturean ko lang ha. Okay na. Thank you ah. Okay, first tip natin. Meron tayong tip na 5 petot. Let's go. More tip to come. So yung COD natin na 145 pesos, ibabawas na yon sa matatanggap natin na shipping fee, no? Yung papasok sa payout balance natin. Uy, pumasok na yung natin, no? 500 pesos na referral bonus. Let's go. Okay, dahil nandito na tayo sa Malabon, puntahan muna natin number 6. Pick up seller San Tiago Street. So punta muna natin to along the way na napasukan tayo kanina, no? So may dalawang drop tayo patundo. So isa na lang tong parcel, pero itong kukunin natin kasabay ito papuntang Tondo, no? Oh, balik tayo dun sa kabila. 600 meters away, let's get it on. Pagdating ng pickup location ay sinubukan kong tumawag kung saan ang warehouse. Kaya lang unresponsive si seller. At kaya naman pala hindi sinasagot ni seller. Buti pa kayo, nahanap agad. Yung iba, tatawag pa. Pero ang ginagawa ko, di ko sinasagot. Para ako tumingin ng pin. Oo nga. Tama naman yung pin. Tama, basta tama lang yung pin, no? Okay pa rin ibang angulo. Pindot-pindot lang muna. Kapag ayaw makuha ng isang photo of pickup ay pindutin lang daw na hanggang 6 na beses. Tip ni seller. Hindi, ganyan po. Pindot-pindot lang. Ayaw. Ang 6 na error, papasok. Oh, galing. Ayos Thank you. May natutunan tayo. May natutunan tayong bago Thank you, sir. Katuloy. Buti na lang sinabi ni sir. Sagot. So na-pick up na natin, dalawang parcel pa rin ang dala natin. So punta muna tayo ng Tondo. Number 7 tsaka number 8 drop Francisco Street tsaka Bansa Santos. So number 7 muna tayo, Francisco Street. Meron tayong 6.6 kilometers away. Let's get it on. Saan nandaan natin ito? Crossing diretso. Anyway mga paps, sa mga nagtataka kung bakit hindi kayo nakakatanggap ng mga incentives dun sa mga nakukuha natin na S-points sa bawat group orders o single booking man. Kung may mga S-points yan na binibigay, 10 or 20 points, so naiipon yan. May mga specific amount na incentives ang binibigay sa atin kapag nakakarami tayo ng mga S-points sa bawat delivery booking na natatapos natin. So nagtataka kayo kung bakit minsan naka 60 points na kayo pero wala kayong incentives, zero. Naka 60 points kayo pero walang papasok sa inyo na incentives. Kasi meron tayong completion rate na tinatawag. So kailangan yung completion rate na yan hindi bababa ng 60% para makuha nyo yung incentives kung nakailang points kayo, So ang kinakailangan kasi dyan, bawat bato sa inyo ng mga order, so wala kayong nakakaligtaan, kailangan lahat na-accept nyo. So sa bawat pasok ng booking at bawat accept nyo ng mga group orders o single orders man yan, tumataas yung inyong completion rate dun sa incentive sa mga S-points. So kapag tuloy-tuloy yung pasok ng booking tapos ina-accept nyo at hindi nyo nakakaligtaan, so hindi nyo na-i-skip yung booking, so tuloy-tuloy aabot ng 60% yung completion rate nyo. So meaning eligible kayo, makakatanggap kayo na incentives dun sa specific S-points na meron kayo. So once may nakakaligtaan kayo or na-skip kayo na booking na binabato sa inyo, so nababawasan yung completion rate nyo. So kahit pa naka 80 or naka 100 S-points na kayo, so maganda-ganda na yung incentives niyan. Pero yung mga binabato po sa inyong order, hindi nyo na-accept, nababawasan yung S-points, bumababa yan. Kung bumaba ng 60% yan, sayang yung S-points nyo or yung incentives nyo na makukuha sana kung naka 100 S-points na kayo. Kung malaki-laki na rin yan. Kaya doon napapansin nyo na wala kayong incentives. Bakit ganon, di ba? Naka 100 points kayo, dapat may incentives kayo. Tapos ang nakalagay 0, wala kayong matatanggap. Kailangan hindi kayo mamimili ng booking kung ano yung binabot sa inyo. Kailangan na-accept nyo at na-deliver nyo ng maayos, So kung ayaw nyo
naman ng incentives, so wala kayong pakialam kung may incentives kayo o wala. Kasi may pinipili kayo na booking lang, may pinipili kayo na specific drop location na o mga ruta na gusto nyo puntahan. So okay lang yun, kahit i-skip nyo nang i-skip yung mga ilang booking na binabato sa inyo, kung di nyo naman bet. Pero kung nasasayangan kayo sa mga incentives, so kung ano yung ibato sa inyo, accept nyo lang. Hindi kaya i-activate nyo yung auto accept order para kung ano man yung ibato sa inyo, hindi nyo makakaligtaan, no? Alright, kaya wag na kayo magtaka kung minsan wala kayo incentives. Kasi may nakakaligtaan kayong booking or mayroon kayong mga hindi na-accept. Nangyayari naman sa akin yan, yung mga nakaraan. Hindi ko na-accept yung ibang order, so sayang yung mga S points ko, no? Minsan nakaka 60 to 80 points na ako. Sayang din yung incentives, wala makukuha. Pero okay lang kasi may mga booking kasi na or may mga ruta kasi na hindi ko trip puntahan, kaya hindi ko na-accept yung iba. Pero ito, tinry lang natin na naka-auto accept order tayo, no? So mamaya ito turn up din natin yan pag bandang hapon-hapon na, para hindi masayang yung completion rate natin, para hindi bumaba ng 60%, para may incentives pa rin tayo kahit pa paano. So yun, 1.1 kilometers away na lang tayo sa ating next drop. Alright, nandito na tayo sa mismong pin location, intersection nitong Yangko, corner Francisco. Ayun, hello po, good afternoon, deliver instant po, parcel pasuyo po. Ayun na, kuya. Opo, bayad na po. Asan pa kayo? Andito po sa intersection, nakapin, Yangko, corner Francisco. Dapat po kami ng kuya. Anong po, Francisco, Yangko, 553 Oo. Francisco. pasok ng Arco. Oo. Dapat kami ng pampasas. Opo, inahanap ko lang po. At kayo bababa na. Okay? Opo, salamat po. Mas napapadali din ang pagtumbok ng isang location kung responsive ang customer. At may guidance nila lalo na pag wrong pin. Nakatumbok din. So, hindi naman malayo yung wrong pin. Doon lang naman, intersection, nakapin. Bigyan niyo po sa kanya. Baka gatin ako eh. Bigyan niyo kami. Very good Galing Yay! Galing! So, may last drop pa tayo, no? Meron tayong COD sa ating last drop, 76 petot. Kulong Abad Santos Avenue. Meron tayong 2.1 kilometers away. So, proceed na tayo sa ating last drop. Ayun, order receipt. Buksan mo na ang iyong instant delivery apps. Alright, may pumasok na kaagad. Malapit na tayo sa ating last drop. Tapos pinasukan na naman tayo ng ating next booking. Group orders na naman to. Wow! 194 plus 204. Let's get it on. Tignan natin kung saan yung location na ito. So mamaya na pag drop na natin, tsaka natin reviewin, no? Lapit naman na yung next drop natin eh. Alright, let's get it on. Okay. Yun. Calling customer. Good afternoon, deliver instant parcel. Pasuyo po, pa-receive. At walang nagre-response. Hello. Kumakonekta naman ang phone call kaya lang hindi nagsasalita ang magre-receive. Kaya sinubukan kong kausapin ng SG. 76 po. May patawag ka, sir? Hindi sumasagot eh. Pwede po ba pa-receive na lang dyan? Para makausad po ako. 76 pesos lang naman. Wala din isang pangabulo. Sa mga kakilala niya po kaya sa loob. Pagpababa yung kasama ko, kailang makakabulo siguro. Naka-auto answer ata yung cellphone niya eh. Hindi naman siya sumasagot. O isang ring lang tapos nasasagot. Naka-auto answer. Hello. Nahilo na po kakantay. Hello. Naunawaan ni SG na kailangan natin makausad, kaya inabanuhan at tinanggap niya ang parcel. Saktong nabayaran na at saka dumating yung magre-receive. Thank you po. Thank you po. Nagantay lang tayo ng ilang minuto dahil nasa labas pala yung magre-receive. Although in-assist naman tayo ni SG kung kailan nabayaran na tayo ng 76 pesos. Tsaka naman dumating yung magre-receive. So napasukan na tayo ng next group orders kanina. Titignan muna natin, reviewin na lang muna natin. First pickup seller natin, Binondo sa may Santo Cristo. Tapos sunod sa may Navotas naman. Tapos up na drop along the way. Pupunta ng Valenzuela. Okay, all good. So pick up muna tayo dahil na-check na natin lahat ng pick up address at pin location. Mukhang all goods naman lahat, no? Meron tayong 1.5 kilometers away. Pakita ko lang
sa inyo mga paps dito sa incentives, no? Yung sinasabi ko, ayan, ito yung completion rate natin, 100% kasi wala pa tayong nai-skip na kahit anong booking na binabato sa atin. So 100% pa yan. So kapag kayong may nai-skip na tayo, may nakakaligtaan tayong mga booking, hindi natin tinanggap. So mababawasan yan, no? So kailangan hindi bumaba ng 60%. Kasi pag bumaba ng 60%, kahit umabot ka pa ng 100 points, so malaki-laki na incentives yan, 340. Wow! Pero bumaba yung completion rate mo ng 60%, pababa. So wala rin. Hindi papasok sa yung incentives na 340 pesos, no? So sayang yung incentives. Pupuntahan naman natin unang drop, medyo malapit-lapit lang. So 4.7 kilometers away. Nabot na tayo ng ulan dito sa Malabon. First drop natin, lakas na ng ulan dito. So may 3 drop pa tayo. Tawagan muna natin yung customer. Hindi sumasagot. Hindi pa sumasagot. Hassle talaga basta bumuhos ang malakas na ulan. Bukod sa malabo at mahirap makita ang daan, pahirapan pa makontak ang receiver. Dahil lakas na ng ulan dito, cancel na natin yung, deactivate na natin yung auto accept order. Tao po, dito po kay Trina. Saan po ang daan? Sa huli po. Thank you. Buti na lang hindi looban o squatter at madali mahanap ang bahay, pati unit number. Sa second floor nga lang. Turn up na rin natin yung availability para kahit may pumasok, hindi natin makaligtaan at hindi mabawasan yung completion rate natin. Para 100% pa rin yung natin, completion rate. Proceed na tayo sa ating next deliver. Meron tayong 3.2 kilometers away. Let's go. Kahit tumila na ang ulan, hindi pa tapos ang kalbaryo dahil mabilis tumaas ang tubig baha sa ilang parte ng daanan. Oh no, yan na ba ang sinasabi ko eh. Kita mo naman yan, oh, baha. Oh no. May ibang daanan eh, no. Pero kung di lubak-lubakan, lulusungin ko yan. Lubak-lubakan. Ay, lubak-lubak ba yan? Wala na. Stranded na tayo dito ah. Kaya maraming motor ang stranded at hindi basta makadaan. So ito, lulusong oh. Kala ko lulusong. Pero may ilan na pinipilit at nagmimisto lang jet ski sa karagatan. May iba naman na kinarga na lang sa kolong-kolong para makatawid lang. Sa higit na 1 oras na paghihintay at pagmamasid na umaasang huhupa ang baha, ay napilitan na rin akong tumawid. Bukod sa pending deliveries ay mahirap din abutan ng gabi sa mga ganitong daanan. Yes, okay na. Na-deliver na natin dito. Ay, may 2 parcel pa oh. May 2 parcel pa oh. Puntang Valenzuela naman. Oh no! Problema kung may baha dun oh. So ayun, balik na naman tayo dun sa baha. Wala daw talagang ibang way dito, kundi dun lang talaga, papasok tsaka palabas. So na-deliver ko na yung parcel na yon, 185 COD. Kawawang rider at motor. Nanteteng oh, ba na naman oh. Okay na yun. Okay po. Thank you. Alright, next order. May last drop pa tayo. 95 din, COD. 95 petot. 1.3 kilometers away. Tara, bayabayin na ulit natin para makakuha na tayo pa uwi. Mag alas 6 na. Ma'am, pwede magtanong? Ma'am, saan tong MH Del Pilar? Kay Jonah. Kilala nyo po? Kilala mo yung Bob? MS Del Pilar. Di ba hindi mo tayo? Palabas daw po yan. Labas? Road 1 na po kasi ito eh. Road 1. Saan labas doon pa? Doon po sa labas. Sa may highway. Okay. Highway. Sige, salamat. Sa huling customer ay hindi agad makontak sa ilang tawag kaya nagtry ako mag-text message. At nung nakausap ko na ay iwan na lang daw sa warehouse dahil nakauwi na ang magre-receive. Kaso may COD at problema, wala pa daw silang sahod. Ang sahod. Ma'am, pasuyo. Kaya nakiusap ako na abonohan at i-receive muna nila. Buti may nakaunawa. Teka lang po ah. Salamat ma'am ah. Pasensya na kayo ah. Okay lang picture ako ganyan. Yan lang. Teka, may 5 pa kayo.
piningin niya. Ma'am, thank you Wow! Salamat. Pagkatapos maklose ng booking ay biglang nagka-penalty. Dulot ng pagkaantala ko kanina sa baha, kaya tumagal at excessive time of delivery. So yun lang, bakit warning for you? You've been detected committing a violation. Click for more. Nagkaroon tayo ng violation. Binigyan tayo ng 10 penalty points. Excessive delivery time. So nag-iigpit na talaga ngayon si SFD. Kaya nag-file ako ng appeal at rason ng dahilan kung bakit na-delay. Okay, dahil nagkaroon tayo ng penalty points. So, in-explain ko na lang dito na nalagay ako sa alanganin kanina dun sa isang drop ko sa may Malabon. Kaya natagalan ako ng pag-deliver. Excessive delivery time. So ngayon, i-picturean ko na lang yung record ko dito sa camera ko dun sa baha. Okay, so picturean ko muna itong para ma-send ko yung violation appeal ko para maalis yung natin, penalty points. Pagkalipas ng 24 oras kinabukasan ay naging okay at nawala na ang penalty points. Naging successful ang pag-file ng apela. Alright, so may nakuha pa tayong booking pa uwi, So binuksan ko na natin tong Lalaw background. So nakakuha tayo na isang booking lang, priority para makauwi na tayo. So pambawi rin sa gasto, 230 pesos. Wow! Alright, so advantage lang dun sa ating auto accept order pag naka-activate. Siyempre, di natin makakaligtaan kung ano yung mga binabato sa atin na booking, So automatic na napapasok sa account natin. Hindi na tayo maantala na magbabang para i-accept kung ano yung may binabato sa atin, Kaya lang, ang disadvantage lang, hindi tayo makakapamili kung anong booking yung gusto natin, kung saang ruta yung gusto lang natin. Hindi na tayo makakatanggi kung ano yung mga binato sa atin na ruta, yun na yun. Kailangan na yun na mai-deliver natin, So yun lang, kung hindi nyo naman habol din na magkaroon ng mga incentives, so kahit huwag na kayo mag-auto accept ng order. So kung meron na kayong ruta na gustong putahan, so huwag nyo na lang i-activate yun. So expect nyo rin na wala kayong makukuha incentives kapag nag-i-skip kayo ng ilang order na binabato sa inyo. So yun, kung habol nyo naman ng incentives, so para hindi na kayo maantala na mag-accept pa ng mga ibabato sa yung order, i-activate nyo lang yung auto accept order. Alright, so income natin for today, so nakadalawang group orders lang tayo. So meron tayong 818 pesos. Or boss na yun ng 2% tax nila, So yun, hindi tayo nakarami ng booking ngayon sa instant. Pagka nandirito ka talaga sa gawing Malabon, Botas, mga ganyan, grabe yung traffic dyan. Tsaka sinabayan pa tayo ng ulan kanina, so konting ulan lang dito, baka na kaagad, So yun, naantala tayo kanina doon sa drop natin doon sa may Platinum Avenue sa may Malabon. Medyo mataas yung baha, kaya inantay muna natin na medyo bumaba man lang ng konti. Kaya natagalan tayo doon sa drop na yon kasi medyo malalayo pa pagkalagpas mo sa baha. Mga nasa 600 meters away pa kaya hindi muna natin pinilit. So ayun, wala ring ibang alternate ruta, so doon lang yung pabasok at palabas. So no choice, kaya natagalan tayo doon. In the end, after natin matapos yung group orders natin, binigyan tayo ng 10 penalty points ni Instant. Aray ko. So nag-send na tayo ng appeal dyan. So yun mga paps, nandito na lang ang biyahe natin for today. So pauwi na rin tayo. Nantay ko lang itong pipikapin natin para pabalik na tayo, So on drop na ito sa may Sauyo. Kung ano pa yung mga bagay na posible magkaroon tayo ng mga penalty points or ma-suspended yung account natin, so panoorin na lang ito next video na to. So click nyo lang yan. Alright, maraming salamat po sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Alright, ingat po tayo lahat. Ride safe always. See you in my next one. Bye bye.